umaga, nararanasan namin ang iyong dakilang pag-ibig. Kaya ang nais po namin ay sambahin kayo sa espiritu at sa katotohanan. Sa umagang ito, hayaan mo ang aming mga espiritu ay patuloy na humayon sa inyong ah, kalooban, O Diyos, upang patuloy naming marinig ang iyong mga salita. Patuloy naming makita ang pagkilos mo sa aming mga buhay, sa bawat salitang aming maririnig. Dalangin namin, O Diyos, pangunahan kami ng iyong banal na espiritu upang ang aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay makatulong sa amin, sa aming pagpapatuloy sa buhay na ipinagkatiwala mo sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, sa presensya ng bawat isa. Pangunahan mo po kami at kayo ay maparangalan at mapapurihan sa aming pagsamba, sa aming pananalangin ngayong umaga. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Sino po ang nakakaalala ng kwentong ito? Ito po ay isang familiar na kwento sa atin. Sabi ko nga po, matagal na panahon na nangyari, subalit pag nakikita natin itong picture na ito, naaalala natin ng isang trahedya na namatay ang maraming tao. According to the uh, sa Google po, 1,500 plus ang namatay during this tragedy. Pero doon sa movie na ginawa at sa mga nababasa natin, mayroong isang tao na hindi nabanggit. Subalit sa umagang ito, atin siyang kilalanin kung sino siya at kung ano ang naging contribution niya sa pananampalataya sa mundong ating ginagalawan. So merong isang tao, ang pangalan niya ay si John Harper. Siya ay tinawag na a hero of the Titanic, na siyang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. So isinilang siya noong May 29, 1872 at namatay siya ngayong araw na ito sa panahon ng paglubog ng Titanic noong April 15, 1912 sa edad na 39 years old. No? Bata pa po siya, subalit naging makabuluhan ang kaniyang buhay sapagkat ito ay ginamit niya upang ipahayag ang kaligtasan sa mga tao. So si John Harper po ay was born in Scotland in 1872 to a Christian family. No? At the age of 13, he was presented to him the message of John 3:16. Alam po natin lahat ito. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him should not perish but will have eternal life. And he believed in Jesus and received everlasting life. So sa kwento po, at the age of 13, nasa panahon siya ng teenager years. Subalit, hindi siya nagkaroon ng rebellious experience. Naging remarkable ang buhay niya sapagkat ginamit niya ito sa pagpunta sa kapilya every Sunday, pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. No? But yun ang unang remarkable things na nangyari sa buhay ni John Harper. Ang pangalawa po, after ilang years, when he was 18, he had a powerful vision of the cross of Christ, na kung saan nabago ang buhay niya noong 1890 sa isang karanasan na kung saan naranasan niya ang pagkilos ng banal na espiritu sa kanyang buhay.
na in-equip siya at naging powerful ang ministry niya. So just like John Wesley, noong na-born again si John Wesley na ano po ang sabi niya, I felt my heart strangely warm dun sa Aldersgate Street. So the same po kay John Harper, ang pangalawang remarkable things na nangyari sa buhay niya nung maranasan niya ang pagkilos ng banal na espiritu sa kanyang buhay. At nagkaroon siya ng powerful vision at yung vision of the cross of Christ na kung saan ito ang naging bahagi niya sa mundo. Ito po ang may dalawang bagay akong gustong ibahagi sa inyo. Una, yung passion to win souls for Christ. So, at that moment, he committed his life to bringing the message of the cross to others. So, nung naranasan niya ang pagkilos ng banal na espiritu sa kanyang buhay, so hindi na siya napigilan. O hindi na siya napigilan sa pagbabahagi ng mabuting balita. So, hindi pa uso ang mga pulpito noon. Ano po ang ginawa niya? Ginawa niyang pulpit ang mga villages, ang mga streets na kung saan araw-araw ay nagpipreach siya ng gospel sa mga villages na kung saan hinihikayat ang mga tao na makipag-reconcile sa Diyos. Makipag-reconcile sa Diyos at tanggapin si Kristo bilang sarili nilang tagapagligtas. So, ang naging desire ng puso ni John Harper is to win souls for Christ. No? At yon ang nag-consume ng purpose ng kanyang buhay. At nakilala din si John Harper as a man of God. No? Sapagkat siya ay nananalangin palagi sa Panginoon kung paano niya ibabahagi ang mabuting balita, ang kaligtasan sa mga tao. Sabi nung kanyang friend, the evangelist na nag-take over dun sa church na kanyang sinimulan, si W.D. Dunn recalled often seeing Harper lying on his face before God, pleading with him to give me souls or I die. So ito po yung laging pinapanalangin ni John Harper sa Panginoon, is to give me souls or I die. So gusto niya talagang maibahagi yung kaligtasan sa mga tao. Kaya naman nagpatuloy si John Harper at siya ay naging Baptist mission preacher doon sa Scotland. At eventually, naging pastor siya, nagpasimula siya sa 25 members sa church. Napakaliit na bilang. Subalit ang iglesyang iyon ay naging mabilis ang pag-unlad. And they grow and prosper under the evangelistic zeal and compassionate heart of John Harper. So, nag-stay siya sa pastoral work doon sa church na yon for 13 years. At ito po ang lagi niyang pinapanalangin doon sa simbahang iyon na makapag-win siya ng souls para kay Christ. At ayun naman nga po ang nangyari. At the age of 32, he had a near-drowning experience when he was caught on a leaky ship in the Mediterranean. He said of that experience, "The fear of death did not for 1 minute disturb me. I believe that sudden death would be sudden glory." So nung magkaroon siya ng near-drowning experience, ito po yung binanggit niya at sinabi niya, "The fear of death did not disturb me for a minute. No, I believe that sudden death would be a sudden glory." That means nakahanda siya. Ano man yung mangyari sa buhay niya,
Ano man yung mangyari sa kanyang sitwasyon, no? Dumating man ang kamatayan, hindi niya kinatatakutan sapagkat naniniwala siya yung sudden death ay magiging sudden glory para sa kanya sapagkat naglingkod siya sa Panginoon. In 1911, he spent 3 months preaching and ministering at Moody Memorial Church in Chicago. So napag-aralan natin ito before kung paano naging great revivalist si Moody sa kanyang pag-evangelize at nakapagtayo siya ng isang simbahan doon sa Chicago. And during that time, the church had experienced one of the most wonderful revivals in its history. So nag-stay ng 3 months. Imagine 3 months ang pag-i-stay doon ni John Harper to preach and to minister sa buhay ng mga tao doon sa lugar na iyon. And they experienced one of the most wonderful revivals sapagkat John Harper ay filled with the Holy Spirit at talagang ginamit ng Panginoon to change, to win souls for Him. No? In April 1912, he was asked to return for 3 more months of meetings. So, in-invite siya ulit doon sa Chicago after a year. No, after a year, in-invite ulit siya doon sa Chicago to preach. So, umuo naman po siya na pumunta doon. Originally, scheduled to sail on the Lusitania, yung ship na Lusitania. But because of the schedule, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang schedule, hindi siya nakasakay doon. So, sumakay siya doon sa bagong-bagong ship, yung Titanic. No? So, kasama niya yung, dito po sa kwento na isinend sa akin, hindi nabanggit yung kanyang anak. So, kasama niyang bumiyahe yung kanyang anak patungo sa Chicago. When he informed his church of his intent to return to Chicago, a parishioner begged him not to go, saying that he had been praying and felt strongly that something ominous would happen if he went. He pleaded with Harper, but no to avail. Kaya ang nilagay ko pong title dito, yung pangalawa, Believe and Trust in the Lord Jesus. So yung una, passion, to win souls for Christ, at yung pangalawa is to believe and trust in the Lord Jesus. So nung malaman yon na babalik siya sa Chicago, yung kasama niya, ano po ang sabi niya? Habang nagpipray ako, naramdaman ko, sabi niya na mayroong mangyayari. So wag ka nang tumuloy. Wag ka munang tumuloy. Pero hindi natinag si John Harper sapagkat sa kanyang damdamin ay there was a divine purpose. Harper felt that there was a divine purpose for his trip, and Harper went ahead with his plan. So hindi naharang yung plano ni Harper na umalis, so bumiyahe siya. That night before the ship sank, Harper was seen leading a man to Christ on the deck. So, bago mangyari yung tragedy na yon, si Harper nagpatuloy pa rin siya doon sa pagbabahagi ng kaligtasan sa mga tao. So, kung ano yung ginawa niya sa street, ganun din ang ginawa niya sa loob ng ship. No? Nakita siya ng mga tao na ipinapahayag niya ang ebanghelyo patungkol kay Kristo. So moments later, the Titanic struck an iceberg and the sea poured in. So nangyari na ang tragedy.
So nung magsimulang sabihin ng mga crew na kuhanin ang mga life vest, ito ang sigaw ni John Harper. As they loaded the lifeboats, John Harper shouted, "Let the women, children, and the unsaved into the lifeboats." Then he removed his life preserver and gave it to another man. So sumigaw si John Harper na uh, hayaang maligtas ang mga kababaihan, ang mga bata. At the same time, yung mga unsaved, yung mga hindi pa nakakakilala kay Kristo, sila yung hayaan yung maligtas at pumunta sa mga lifeboats. Even him, inalis niya yung kanyang lifeboat para ibigay niya doon sa ibang tao. No, kasama doon sa mga inilagay doon sa lifeboat yung kanyang anak na 6 years old. At sinabi niya sa kanyang anak na someday they will see each other again. At 2:20 a.m. on April 15, 1912, the Titanic disappeared beneath the water. So ito na ang nangyari doon sa Titanic. Tuluyan na siyang lumubog. So nagpalutang-lutang si John Harper at ang ibang mga kalalakihan at ibang mga maraming tao. But there was a man, mayroong isang tao na kung saan ay ibinigay ng Panginoon kay John Harper upang sa kahuli-huli ang pagkakataon, maranasan niya ang kaligtasan. Ito po siya. At kinuha ko po sa internet, sa Google. Ito yung naging testimony ng isang tao na sa kanyang palagay ay siya yung last convert ni John Harper. Basahin ko po ang kanyang testimony. Agilas Webb's testimony. 4 years later, a young Scotsman by the name of Aguila Webb stood up in a meeting in Hamilton, Canada, and gave the following testimony. "I am a survivor of the Titanic. When I was drifting alone on a spar that awful night, the tide brought Mr. John Harper of Glasgow, also on a piece of wreck near me. 'Man,' he said, 'are you saved?' 'No,' I said, 'I am not.' He replied, 'Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved.' According sa Acts 16:31, ayun ang sinabi ni John Harper. The waves bore him away, but strange to say, brought him back a little later, and he said, 'Are you saved now?' 'No,' I said, 'I cannot honestly say that I am.' He said again, 'Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved.' And shortly after, he went down, and there, alone in the night, and with 2 miles of water under me, I believe. I am John Harper's last convert." Kaya po, lumitaw ang pangalan ni John Harper doon sa dito sa kwento ng Titanic because of this man. Nag-testify siya kung paano ibinahagi ni John Harper ang kaligtasan sa kanya in the midst of mamamatay na sila, lulubog na sila dahil palutang-lutang na sila sa tubig. Pero because of the passion of John Harper to win souls for Christ, hanggang sa kanyang kamatayan, ayon ang kanyang ginawa. Kaya ang sabi niya, siya yung last convert ni John Harper bago siya mamatay. After the sinking of the ship, relatives and friends of the passengers gathered outside the White Star office in Liverpool, England. As news came in about the passengers' names were placed on one of 2 lists, known to be saved
or known to be lost. No? The voyage had begun with 3 classes of passenger, but now it was reduced to only 2. So, nung sumakay ang mga passengers, meron silang 3 category. First class, second class, and third class. Alam naman po natin yan, even na pag bumiyahe ka, sumakay ng eroplano, merong business class. So dito, yung mga list ng passengers, 3, first, second, and third. But after the tragedy, naging 2 na lang po. Ano yung list? Known to be saved or known to be lost. Sino yung mga naligtas at sino yung mga nawawala? Saved or lost na lang. John Harper's name was placed on the list for those known to be lost. Dahil hindi na siya nakita. No? Namatay siya at hindi na siya nakita. But it was on the saved list in heaven. Wala man yung pangalan niya doon sa name ng mga nakaligtas doon sa tragedy. But his name was listed in heaven. At ang sabi po ng text from 1 John 4:18, perfect love expels all fear. Nung mabago at kumilos ang banal na espiritu sa buhay ni John Harper, ang naging laman ng kanyang puso ay tunay na pag-ibig. At yung pag-ibig na yon ay nag-alis sa kanya ng takot, even yung takot sa kamatayan, sapagkat alam niya na sa kanyang pagkamatay, makakasama niya ang Panginoon na nagbigay ng buhay sa kanya. So ginawa niya ang lahat out of love. Yung passion to win the souls for Christ. At nangyari naman po, no? Dahil doon sa pag-ibig na mayroon siya. At doon sa pag-ibig na yon, nawala ang lahat ng kanyang takot, even doon sa kamatayan. So yung reflection po natin, sabi niya, John Harper faced death heroically and without fear because he never lost sight of his passionate purpose in life, to win souls for Christ. Imagine those last horrifying moments aboard the Titanic. But he chose to share Jesus doon sa isang tao na kasama niyang palubog din. If you had been there, what do you think you would have done? So yung tanong po dito na ating pagbubulay-bulayan sa ating maghapon o sa mga darating pang mga araw. No? Kung isa po tayo doon sa passenger doon sa Titanic, what do you think you would have done? Ano po kaya ang gagawin natin during those times na alam nating mawawala ang ating buhay because of that tragedy? Nawa po ang buhay ni John Harper ay naging patotoo, buhay na patotoo sa atin sa kasalukuyan, na kung paano ipinamuhay ang buhay na kasama si Kristo. Hindi lang yung pansarili, kundi ninais niyang ibahagi ang mga salita ng Panginoon, higit lalo yung kaligtasan na tinamo niya sa mga taong nawawala, sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo, up to the end ng kanyang buhay. At sa umagang ito po, nais ko pong ipanalangin natin ang dalawang bagay na ito, na siyang patuloy nating ilalapit sa Panginoon. Una po, let us ask the Holy Spirit to give us the passion to win souls for Christ and the boldness to share the gospel intentionally wherever we are. No? Madalas po ito yung nakakalimutan natin, yung word na intentionally.
na maging intentional tayo. So si John Harper, sa pagbabahagi niya ng mabuting balita, naging intentional siya. Kaya napakaraming mga tao ang nakakilala kay Kristo. So yung pangalawa, let us ask the Holy Spirit to empower our churches to share the gospel with the lost and do the Great Commission more intentionally. No? So bago po natin ipanalangin ito, atin pong awitin yung We Preach Christ, and then sino po ang able na mag-pray po bago po tayo pumunta sa prayer blast. So, tingnan ko po. Ate Babes, okay lang po ba na kayo ang manalangin dun sa first point? Okay po, Jack. Thank you po. At sa pangalawa po, listening si Ate Rona. Okay, kasama po natin si Brother Rocky. Brother Rocky, pwede po ba kayong mag-pray doon sa second point? Able po ba kayong mag-pray? Sige po, mukhang hindi po siya able. Sige po, ako po doon sa pangalawa at pagkatapos, prayer blast, Pastor Rory, at diretso na po kayo sa closing prayer and benediction. At bago po natin ipanalangin ito, atin pong awitin ang We Preach Christ. Sige po, hayaan po nating mag-minister sa atin ang awit na ito. We are the church, the chosen bride of Christ. We have the imprint of His cross upon our lives. The highest price was paid when the Lamb of God was made, the perfect and most holy sacrifice. We have one purpose, one mission, one reason to remain, to raise the cross of Jesus and magnify His name. We preach Christ, who is crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ. We are the voice that Christ is truth today, and of this truth we will never be ashamed. Though many doubters rise and reject the claims of Christ, God's unchanging word will still remain. We have this moment, this hour, to seek and save the lost, to speak the name of Jesus and point them to the cross. We preach Christ, who
was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ, so we lift the name of Jesus for all the world to see. The message of salvation for all who will believe. We preach Christ, who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ. We preach Christ. Sige po, tayo po ay sabay-sabay na manalangin para sa ating mga prayer points. At after a few minutes, pangunahan po tayo ni Ate Babes dun sa unang prayer points. At susunod po ako. Sige po, kung able po tayong mag-unmute, let us unmute. And sabay-sabay po tayong manalangin. Our Father in heaven, praise and give you honor sa aming mga buhay. Salamat po Diyos sapagkat pinaranas mo sa amin kaligtasan. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat po Diyos sapagkat mula sa kasalanan hinango mo sa umagang ito, O Diyos, kami ay lumalapit sa inyo, dinadalangin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy kaming bigyan ng kalakasan. Patuloy kaming bigyan ng boldness to share the gospel, to share the salvation na naranasan namin, O Diyos. Help us to desire, Lord, to be more souls for you. Nasaan man po kami, ano man po ang aming ginagawa. Lord, hindi po namin kakayanin ang bagay na ito. Subalit sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, katulad ng naranasan ni John Harper, naging powerful ang kanyang ministry dahil sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. At ngayon kami bigyan ng courage, boldness to preach Jesus Christ. Ngayon mo po ang iglesia ito, not to worship you, but to preach. That I am great mission. Is Jesus. 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 Amen. Patuloy po tayong magsama-sama sa diwa ng pananalangin.
Sabi po sa devotion na nabasa ko kanina is, ang pinakamahirap daw na gawin is, pinaka-powerful word daw is to love each other. And it is also the hardest, the hardest word to meditate. It is also the word that lasts to love each other and to love one another. And by the power of the Holy Spirit, as we are going to pray for today, for this morning, we cannot ask the guidance of the Holy Spirit if we don't know how to love each other. So, Holy Spirit, we are here gathered as one, with one heart, with one mind, with one soul. Malapit ng may pagpapahumbaba, pagpapasalamat, Panginoon, dahil sa gabay ng banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin at siyang laging nagbibigay ng inspirasyon sa amin to uplift each other and to remind us na yung pagmamahal nyo is yung laging nagpapalakas sa amin, yun yung bumubuhay sa amin. Yun yung nag-improve sa amin to inspire us also, Panginoon. And so by this time, kulang po yun, O Lord God. We want you to fire out the passion, yung bang passion na nandoon yung bawat needs na makikita namin or na makasama namin o makakausap namin is mailid namin patungo sa inyong kaharian, Panginoon. Yung huwag po kami maging makasarili dahil alam namin na hindi ganun kadali ang buhay na nakaharap sa sanlibutan, lalo na po kung malayo sa inyo. Kami pong mga alagad nyo, kami pong mga anak nyo na ginagamit, ay patuloy ninyong i-remind na meron kaming part sa bawat isa na we are entitled and we are also accountable sa buhay ng bawat isa, lalo na po sa spiritual life. No, tulungan niyo po kami maging mas lalong malalim sa aming pamumuhay spiritual, so that kapag lumalabas kami or kapag kailangan po namin gamitin ang aming mga natututunan sa inyong salita, sa pamumuhay namin bilang mga anak niyo, Lord God. Let us be a good inspiration and also encouragement. And hindi namin ito magagawa without the power of the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit, Lord, we want the Holy Spirit to guide us always, to lead us always. And yung ma-accept po namin ito na with a grateful heart, with a joyful heart, so that makita lagi sa buhay namin si Jesus na buhay, na kumikilos, at siyang laging nagpapasigla sa aming araw-araw na pamumuhay. Siyang nagliligtas, siyang gumagabay, at siya rin ang nakikitang kumikilos sa amin. At sa pamamagitan ng pag-iingat ng Holy Spirit, Lord, we know that you are with us. You are with us. So, Panginoon, muli, we cannot do this without you and without the guidance of the Holy Spirit. So Lord, we are asking yung passion namin na palakasin ninyo at gawin ninyong pure heart ang aming mga puso, lalo na sa pagsisilbi para sa inyong kaharian. Salamat, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, pinaparangalan ka namin at pinapasalamatan sapagkat nagtayo kayo ng mga iglesia upang kami ay mahubog, maranasan ng iyong kapangyarihan.
Salamat, O Diyos, sapagkat ang bawat isa ay tinawag mo sa iba't ibang iglesia para maglingkod sa inyo. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat iglesyang itinayo mo ay maging ma-empower ng iyong Holy Spirit, Lord, nang sa ganon, makapag-share ng gospel sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Sometimes, Lord, ang ninanais namin ay mapalaki yung bilang ng mga miyembro sa loob ng iglesia. At nakakalimutan namin, Lord, yung Great Commission na itinuro mo at hinabilin mo sa bawat isa sa amin. Minsan, Lord, ang mga tao sa loob ng iglesia ay nagiging come and go sapagkat hindi nila nararanasan ang pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay. Lord, sa umagang ito kami po ay sama-samang nagpapakumbabang lumalapit sa inyo. Hinihingi ang pagkilos ng iyong banal na espiritu at patuloy na mag-dwell, patuloy na isaturate yung buhay ng mga miyembro o Diyos sa loob ng iglesia. Nang sa ganon magkaroon ng passion, magkaroon ng boldness to share the gospel. Katulad, Lord, ng naging buhay ni John Harper. Simula nung naranasan niya ang pagkilos ng banal na espiritu, hindi na po siya napigilan, O Diyos, upang ibahagi ang katotohanan ng kaligtasan, nasaan man siya naroroon. Kaya gamitin mo po ang mga iglesia, O Diyos, upang magkaroon ng revival sa bawat community na kung saan sila nakatayo. Magkaroon, O Diyos, ng malawak na pagkakilala sa inyo, ang isang komunidad, ang aming bansa, ang aming community. Nang sa ganon, O Diyos, hindi lang kami yung makaranas ng kaligtasan, kundi pati sila. Hayaan mo, O Diyos, na muling i-remind mo kami doon sa Great Commission na iyong ipinagkaloob sa amin, na ibahagi kayo at ipakilala kayo sa lahat ng lugar, sa lahat ng bahagi ng mundo. And we will baptize them, Lord, in the name of Jesus. Hindi po ito kakayanin ng bawat iglesia, O Diyos, kung magtitiwala lang sila sa kanilang kakayahan. Kaya sa oras na ito, help us, Lord, to empower us. Yung mga fruits ng Holy Spirit, yung bunga ng Espiritu, at yung iba't ibang gifts, Lord, gamitin mo sa aming mga iglesia. Nang sa ganun, O Diyos, maranasan nila ang iyong kapangyarihan na kumikilos, Diyos kayong buhay at tapat sa buhay ng bawat isa. Father, we entrust to you our lives, ang buhay ng aming iglesia na ipinagkatiwala mo sa amin. Patuloy nga po kayong maparangalan, patuloy nga po kayong mapapurihan sa lahat ng gagawin at ginagawa ng mga iglesia sa bawat dako na itinalaga mo. Maraming salamat po, O Diyos. Ang kapurihan at karangalan ay sa inyo lamang. At ngayon pa lamang po, pinagpapasalamat na namin yung gagawin mo po sa iglesia sa iyong mga iglesia sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Sige po, patuloy po tayo sa diwa po ng panalangin.